Days off are best spent with families and friends. Of course, the best way to enjoy your time is to eat amazing food. Whether it's a quick bite on the street or a sit down meal, every dish tells a story. Today is extra special though. To celebrate Valentine's Day, we're trying a tasting menu. If you've never had one, it's mostly 6 to 12 course meal experience designed by the chef to showcase their creativity, absolute best work, and culinary journey. Come along with us and get ready for a serious, exceptional tasting experience. Hi mga paps! So, it's Valentine's Day today. Syempre, it's special day. So, isi-celebrate natin ito together with my wife and my son. Pupunta tayo dito kay Tito Boy. Hi, good evening! Yes. Po tayo sa kanila. Okay. Sige po, gusto niyo po ba dito tayo? Ano? Yeah, Sige go. po. Go, pasok. Ako si Chef Bo. Happy Valentine's. Hi, good evening. Happy Valentine's. Sobra ba? Sige, game. Kala namin di kami abot eh. Go. Visit. Dati ba saan ka? Dito rin tayo eh. Saan mo upo? Ayun, dyan na lang. So ito yung ano natin. Merlot ako. Merlot. I don't know. Siya, I think sangria. Sige. Yeah. Barbo, one Merlot and one Yes. Sangria. Ayaw niyong upo. They're offering us wine. So, usually ako red wine. It's because of Snacks mo na lang. snack. Okay. This one fish shirt, tuna sinigang. And then this one is beef tartar. Beef tartar. Yes. This one is our dino. Your own version of dynamite. Ay, this one? Okay. So, beef tartar. This one. And then this one is the Tuna. Yes. Tuna. Okay. So I'll take first this one. Maybe. So this is the tuna. Tuna. Okay. May citrus. Sarap. This one. Dynamite. Thank you. I want to try this one. Sarap din yung beef. Lala, naubos guys. Ano siya? Anong experience? Okay siya? Sarap.
serve. Una snacks muna, so nandun yung dynamite. So, tsaka yung tartare. So, it's a combination. What's not a combination? Isa is tuna, then the other one is beef. So, hintayin natin yung serve. Hati po kayo sa tinapay. Enjoy po. Thank you. Yun na pala yun. Okay. So on this bowl, meron siyang dalawang klase ng mousse na pinagsama ni Chef. It's uni and foie gras. Ah, ito yun. Yes po. So Chef made it more extra special na lang. So nilagay niya sa bowl. Tapos din na lang niya pinagsama. Tapos nilagyan pa niya ng caviar. Tapos Caviar. chives and So, calamansi. that black is the caviar? Yes. Tapos may chives siya. And yung yellow dots is aioli. Aioli. And underneath yung mousse. So bigyan ko ng serving spoon. What you're going to do is scoop kayo. Pwede nyo ilagay muna sa plate nyo. Or mas okay is kuha na kayo ng tinapay. Ilagay nyo sa plate nyo. Hatiin nyo. Tapos palamanan nyo. Pang liver spread lang. Actually, yes. Really? Kasi nga, it's foie gras. So Okay. Ah, yeah. Oh, Yes, yeah. diba? Tama. Right? Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Yan, gagawin natin siyang liver spread. Okay. Ikaw, kuha ka. Sige, no, bigyan mo ako. Ikaw na. Pa tayo. No, it's okay. There you go. So may mousse siya underneath. Ikaw. Buka ka. So may caviar siya, may chives, yung mousse nasa baba. Ayun. And then, ayun. Wow. Wow. Siyempre, bago natin lalagay sa tinapay, tikman muna natin ng yung mismong ano niya, yung mismong cover na. Okay? So, titikman muna natin. So first, siyempre, titikman natin dyan, yung caviar muna. Diba? So, madalas nakakain tayo ng caviar. Pag pumunta tayo, nagta-travel tayo. Last time na kumain ako ng caviar, I think, sa Dubai. Yun yung mas malaki, actually. Mas malaki. Tapos yung kulay nila is something like greenish and black. What type of caviar yun? Alam mo ba? Mas malaki yun eh. Mostly yung gagamitin nila doon, either sturgeon, yung mga malaking isda. Yung ano mo, yung lasa-lasa mo yung pagka-caviar. So, sa atin kasi locally, parang kang kumain ng puga. Ah, yeah. And then the mousse. So, yung uni, lasang-lasa mo yung uni. So, ang sarap. Uni is yung sea urchin. Sea urchin. Okay. So, nakakain tayo ng sea urchin sa I think sa SF Pampanga. Yung talagang nagsawang tayo sa sea urchin. Diba? Can you take a picture na? Yeah. Pwede. Guys, nag-enjoy kami ngayon. So, matagal kong hinihintay to. Si Nikki, nakapag-tasting menu na siya nung pumunta siya ng Siargao. So, tayo naman, this is my first time actually. So, in previous, they always order a la carte. Pero not the tasting menu. Okay, abangan natin yung susunod. Titikman ko muna, kakainin ko muna. Okay. This is the, oxtail ravioli. Baka ma-miss ko yung chance. Sinimot niya. Where second first? Ano po siya? Raviolo. Yeah. It's made from the oxtail.
then Oxtail. foie gras. Foie. Night dessert lang po sila. And then for the pasta, it's made handmade, ectodets. And then on top, that's a chives. And then this one po, it's consomme. Yeah. Kimchi consomme, Kimchi may luya, consomme. and then chives. And then they clarify po. Okay. Share ko lang ho. Kanina ko lang din ho nalaman eh. Share ko na lang. Okay. Sige, yun yung inaabangan namin eh. Sabi po nila sa Italy, pag raviolo means malaki and then solo. Oh, so ang ravioli marami. Ang ravioli, marami man. So, lagi po sila nagtatapos sa I. Or pag solo naman po mag-isa, O. Oh, good. So, may trivia tayo. Oo. Kanina ko lang din po nalaman. Sinare ko Good yan. sharing. Ganda yan. Okay. Mas share na rin namin. So it's raviolo. Oxtail raviolo. Alright. Siyempre. Parang gusto ko munang tikman. Ano yung gusto ko munang tikman? Yung consomme. Meron siyang oil na I think it's sesame oil, something like that. Parang yun na. Kimchi. Sarap siya. Sige. Meron sa loob. Wow. You know? Kita mo, focus ko siya. Tikman natin. Okay. Parang mas masarap tikman pag sa spoon. Kasi yung quantity. Kita mo ba yung saya sa mukha? Yeah, I can see. Sarap. Grabe. Nandun yung quality ng lasa. Sarap ng lasa. Alam mo yung kumakain ka na, alam mo malinis yung kain mo. Eh, ang siya. Alam mo yung paglagay pa lang, hindi mo pa hinumuna. Paglagay mo pa lang sa bibig mo, biglang yung flavor niya. Umaano na, umaano na sa bibig mo yung flavor niya. So, heto yung oxtail raviolo. Okay. Ready na po sila for the next one. Sige. Mga after 30 minutes. Parang hindi pa makaget over dun sa sinerve. So, 30 minutes. Hindi, joke lang. Thank you. So, yung ating next na titikman is yung Arctic Char Kulbiak. So, sabi dito meron siyang Tuscan kale, double cream, chives, tapos yung different herb oil. Yun yung kulay green. Okay? So, as per dun sa nag-serve sa atin, sayang di nakunan. Hindi nakunan yung trivia niya. So, yung salmon is less fishy daw. So, it's baby salmon, something like that. Okay? Baby salmon. Okay. Parang ano siya, no? Yung pagkadating nung mismong ano, parang
beef Wellington style siya, no? Oo. Parang beef Wellington style. Yeah. Yung salmon mo rin. Lagi naman tayong kumakain ng salmon, di ba? Kung nalaman mo yung pagkakaiba yung sinasabi na baby salmon slash fishy. Nalalasahan mo siya. Kasi yung fishy, ang Lansa. ang explanation nun, alam mo yung tuna sashimi, pagkatabi siya ng salmon belly, yun yung lasa ng so much fishy. So ito is tama lang pagkain. Yes, maybe. Ano? Hintayin natin yung kasunod. So, kain muna kami. Mamaya na natin pag-usapan yung kasunod. So, what we're waiting is the A2 Wagyu strip loin. Okay. Are you going? But recently kasi, realize ko yun. Like, in a buffet ba or in a handaan, do you eat full plate, full service? Yeah. Okay guys, pinag-uusapan namin kasi marami nagsasabi sa amin. Like for example, this one is a 5-course menu. Kung mabubusog ka ba sa liit-liit na sinaserve nila. So right now, we're on our tasting menu. Right now, we are on our, so kung nakalagay dito is snack, uni, ox, and arctic. We're now on our 5th na. And Paparating yung oo, pero feeling mo is as in, papabusog ka na. Guys, kasi it's not actually about dun sa normal ways of eating. Like for example, sa bahay, kakain ka, nakaserve lahat, or kakain ka sa ibang restaurant, nakaserve lahat. Tapos yung tipong ang iniisip mo, ang dami mong kukunin, ang dami mong parang pag kumain ka sa Vikings, mga ganun. Pero pag sa mga tasting menu, pinaglalaruan niya lahat yung taste buds mo, the experience wise, and every time that they explain kung ano yung small service. small serving. Kasi kung busog ka, Yes. hindi ka nakapili. Yes. Yun. Yung actually hindi siya small serving eh. Parang let's say for example, lahat yun kinuha mo sa buffet table, pinagsama-sama mo lahat. It's there. Diba? Yun naman. Yun lahat. But this one, it's something like finish first the may appetizer, diba? Finish that first. Nag-i-start ka ng parang nag-i-start ka ng longing for the next one. But eventually nabubusog ka na, diba? So the experience is different. You better try it. So next na tasting menu nila dito sa Tito Boy. So I'll post it in my page and then try it. Australian Wagyu. Bali, meron po siyang sweet potato puree. Then, Okay. slice of carrots po. Yes. Take sauce po. Okay. I-pour ko lang. Sige.
May trivia? Wala? Trivia? Wala? Wala. Right. Kasi kanina may trivia yung sa salmon, yung sa, sa raviolo, right? Alam mo yung parang pag-uwi mo ng bahay, parang gusto mong magluto ng steak niya. Isa pa. Tamang-tama yung tender lang. Last akong kumain ng steak sa Kuala Lumpur. Yung totoong steak sa Kuala Lumpur. Ano lang talaga, bare lang. Walang sauce. Hingi ka na lang ng sauce. Pero dun mo maano na kahit walang sauce. Sarap. This one, at saka yung pagka medium rare niya. Ay, sarap. Tatry itong itong may fat. May fat. Pati yung steak sauce. Sarap. Sarap na combination niya. Sarap na pagka ano sa'yo. Ayan, pistachio powder. Matcha powder. Matcha powder. Either matcha or pistachio. Gusto ko. So for dessert, triple chocolate. It's triple chocolate kasi it has a chocolate sauce, chocolate mousse, and then the Coco Crunch. Ah, okay. And then this As in one Coco naman, Crunch. Coco Crunch. made by our version, pastry. Okay. And then this one naman po, it's regalo from the pastry. Dark chocolate na may miso. Oh, good. Yeah. Sweetness, bitterness, and then salty. Salt. Ay, sa salt. Okay. So I guess this is a tempered chocolate. Yes po. I like that. Alright. Thank you. Alam mo yung hinihintay ko dito? Yung mag-create siya ng butas sa mismong pepper chocolate. Ayun o. Baka hindi. Hindi, iba yun. Curious ako gusto ko tikman to kasi sabi niya may miso. Usually, pag nanonood ng MasterChef, naririnig mo yan. Ini-incorporate nila sa cake yung miso. Like, ano ba yung last na pinanood natin? Dessert Master. So, biglang maano ka, curious ka dun sa miso. Kasi di ba usually na parang na ano mo lang yung miso pag sa mga luto. Like yung miso soup, so miso na
na ano, parang ini-incorporate sa maasim, di ba? Pero actually yung miso kasi hindi naman talaga maasim. Hindi siya maasim. Ang texture niya is parang pag kinain mo is parang pasty na magaspang sa dila. Parang ganun yung ano niya. Tapos pag hinaluan mo siya ng, di ba, pag sa sinigang, parang ang lasa niya, yung kung kumain ka ng normal na sinigang sa hipon, tapos yung niluluto natin na salmon, tapos may miso, parang yung nalalasahan mo yung separate na pagkakaiba dahil dun sa miso. Okay. So yung miso sa tindahan na bibili mo siya mostly yellow. Okay. But I don't know kung ganun yung ginagamit dito. Usually brown. Oh, Yung yeah. Korean Korean miso. is brown. Ano ba yung Korean miso? Parang paste. Made out of soy? Ganun. Ay, sarap. Lalo na may salt. Dishwasher. Ano ba dapat kayo nito? Diba? Ganito dapat, diba? Ano? So yung pag napanood ng mga bata ito, excited sila. Chocolate mousse. Pinatungan ng tempered chocolate tapos salty. Sarap. Wow. At dito nagtatapos ang video natin dito sa Tito Boy. And this is my last bite. Sige. Chef, Papi. is na. Tara, ako. Ogin. Ito, sa ano mo? Yan. Ang ganda background. Sama mo na si Miss. Oo nga. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright, thank you. Alright. So much. Tatanong lang kami kung kailan yung susunod eh. Init ko na. Sige.